Well, may kasabihan po tayong to see is to believe. May mga pagkakataon po ba iniisip mo, Lord, sana makita ko agad yung sagot. Lord, sana makita ko naman yung improvement sa sakit ng nanay ko. Lord, magpapakita ka naman ng sign para maniwala ako. Pero alam niyo po, sa Biblia, may kwento na isang centurion. Yung centurion, isa siyang Roman army na nagko-command sa mga 100 sundalo. Lumapit siya kay Jesus dahil may sakit yung kanyang servant. Sinabi ni Jesus, o sige, puntahan natin. Nagpadala kasi ng emissary or mensahero yung centurion. So si Jesus, papunta na sa bahay ng centurion. Nung malapit na sa bahay, nagpadala ulit ng pangalawang mensahero, yung centurion. Sabi, Lord Jesus, hindi ko deserving na pumunta ka under my roof o sa bubong ko, sa bahay ko. Pero just say the word, gagaling yung servant ko. Grabe yung pananampalataya na itong centurion na to. Hindi niya sinabing, Jesus, bilisan mo naman. Jesus, kailangan maipatong mo yung kamay mo para gumaling yung servant ko. Hindi, sabi niya, sabihin mo lang at gagaling ang aking servant. Sabi po sa mga Hebreo 11.1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi po nung verse na yon, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Bilang isang sundalo, sabi po nung centurion, ako rin po ay under authority. Pag sinabi ko lang sa tao ko, sabihin mo to sa ganon, punta ka sa ganon, punta ka dito, hindi kailangan nandun ako, sumusunod siya. Kaya kinilala rin po niya yung authority ni Jesus dito sa lupa. At nung sinabi niya, Jesus, just say the word. Di niya kailangan pumasok sa bahay. Isang salita lang mula kay Jesus, sapat na sa kanya. At namangha po si Jesus sa pananampalataya ng centurion. Ngayon, minsan po gusto nating kontrolin. Paano sasagot si Jesus? Tama po ba? Lord, ganito. Bless mo tong negosyo ko para ganito. Lord, tanggalin mo yung sakit para ganyan. Lord, ito gamitin mong tao para masolusyon yung problema ko. Tayo po nagdidictate ng outcome. Pero real faith, trust not only sa power ni Jesus, but also to His authority. Lord, di mo kailangan makita muna bago ako maniwala. Sabihin mo lang yung salita mo is enough. Kaya po dito sa Daily Bread, araw-araw na ginawa ng Diyos, Lunes hanggang Biyernes, salita lang ng Diyos tinuturo ko. Kasi gusto ko maisa puso nyo to at hindi lang dahil doon magiging contestant kayo. Kaya nyo pinipicturean yung Bible verse. Okay? Ang salita po ng Diyos, hindi lang yun binabasa, sinasa pamuhay po yan. Kaya ngayon, ang tanong, okay, ito po magandang tanong ko ngayon para sa inyo. May sitwasyon ka bang nahihirapan kang ipagkatiwala kay Jesus? Dahil hindi mo pa nakikita yung improvement na sitwasyon o pangyayari. Are you trusting Jesus' authority or you trying to control the outcome? Dali niyo po kay Jesus kung ano man ang concern niyo dahil hindi po siya boxed by distance. Amen? Mga Hebreo 11.1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at ang paninindigang tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo manalangin, Panginoon. Marami kami mga kababayan ngayon, Lord, ang umaasa, Lord, sa iyong grasya, sa iyong awa, sa iyong kapangyarihan. Pero Lord, may mga ilan din, Lord, na tumalikod na o hindi na nagdarasal kasi wala naman nakikitang improvement. Pero Lord, para lang yan yung tinanim na isang magsasaka na butil, Lord God, na seed, whether mango or kung ano man, hindi namin nakikita sa una yung nangyayari sa ilalim ng lupa. Pero unti-unti itong lumalaki and eventually, Lord God, nagiging isang matatag na puno. Ganon din, Lord, ang aming pananampalataya. Nagsisimula sa maliit. Pero kung patuloy namin didiligan, patuloy namin aasahan kayo at salita mo, ito'y lumalaki tulad ng sa centurion. Salamat sa iyong kabutihan, Lord, in Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.